Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Binance kung saan ay marami pong nagre-resign. Yan, at hindi po yata ito maganda para kay Binance. Ayan, sabi dito ay Binance exit aftershock. Marami pong nagulat. Ayan, can one resignation tip the crypto trust scales? Ayan. Bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and informational purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, the announcement of yet another top figure departing Binance. Ayan, top figure po siya. Kilalang tao. Yan, ang magdi-depart or aalis na po siya kay Binance. Coincided with the increased outflow of funds from the crypto platform. Ayan, parang sumabay daw po yan sa paglabas, outflow. Kung pag sinabi natin na outflow ay lumalabas na funds. Yan, mula kay Binance. Kaya hindi po maganda yan kung pag malaking amount ng funds ang lumalabas sa isang exchange platform. Yan. Mas maganda naman po kung maraming pumapasok yung inflow na funds sa isang platform. Mas maganda naman po yan. Yan. Hindi po maganda kung mas malaki or malaki yung lumalabas dito. Yan. But can one executive resignation really have such an impact? Ayan. Yan po yung tanong. Yung pag-resign nga ba ng isang top figure or isang executive na tao dito kay Binance or sa isang platform ay meron nga ba talaga itong impact? Ayan, meron nga ba talagang impact? Yan po ang ating aalamin dito. Sabi dito, on September 13, news broke of another high-level executive parting ways with Binance US. Ayan, sa Binance US po pala siya, hindi po pala sa Binance Global. Yan, alam naman po natin na nagkakaroon kasi ng malaking problema ang Binance US. Yung Binance Global ay ito po yung ginagamit natin. Ayan, separate po ang Binance US. Ayan, this time it was none other than Brian Schroeder, the CEO and President of the exchange. Ayan, mismong ang CEO at saka President ng Binance US ang nag-resign. Siya po si Brian Schroeder. Who after 2 years in the hot seat was heading for a deserved break as Binance CEO Changpeng Zhao was quick to announce on X, formerly Twitter, that same day. Ayan, ang dahilan daw po ay magbi-break lamang daw po siya. Ayan, siguro magbabakasyon. Pero kung pagbakasyon lamang ito ay dapat hindi po natin ito pwedeng tawagin na resignation. Ayan. Siguro break na kasi kung pag magbi-break lamang siya ay babalik din siya. Ayan, siguro vacation lang. Ayan, sana baka vacation leave lang naman. Hindi ito resignation. Ayan. Pero yan po kasi ang pagkakasabi ni Ginoong ZZ or Changpeng Zhao. Kaya malamang ay baka babalik rin siya. Ayan. Medyo matagal lang siguro yung kanyang pagbabakasyon. Kaya parang nag-resign na rin. Or baka pinag-iisipan niya kung babalik pa siya o hindi. Pero siguro may offer pa rin dito baka siguro yung offer ni Ginoong Changpeng Zhao dito ay pwede siyang bumalik kung gusto niya. Ayan. Kaya ang sinabi ni Ginoong ZZ ay break lamang yan. Magbabakasyon muna siya. Yan. Pero nakay Ginoong Brian Schroeder yan kung tatanggapin niya. Yan. There has been some speculation regarding recent management changes at Binance US. Brian Schroeder is taking a deserved break after accomplishing what he set out to do when he joined 2 years ago. Under his leadership, Binance US raised capital, improved its product. Ayan, maganda naman po yung ginawa rito ni Brian Schroeder. Yan, para lumago ang Binance US. Yun nga lang at nagsimulang nagkaroon ng problema or bumagsak ito ng inumpisahang habulin ng SEC ang Binance US. The news coincided with the announcement that around 100 people had also lost their jobs that day, about third of the workforce. Ayan. Nung umalis na rin po pala si Ginoong Brian Schroeder ay sumunod na rin po ang 100, 100 na tao ang nawalan na rin ng kanilang trabaho. Yan, that's a third of the workforce.
Ayan, a massive outflow of funds followed, with the highest being just over $66 million in a single transaction. Ayan, pagkatapos daw po niyan, yung pangyayaring ito ay nagkaroon ng massive outflow sa funds ni Binance US. Yan, ibig sabihin ay yung mga investors na rin po ay nagsikalasan. Yan, umalis po sila. Yan, kinuha nila yung kanilang mga funds at yan, umalis na sila. Zhao was keen to underline that Schroeder's departure was amicable and that he had achieved everything he had set out to do. Ayan, amicable po. Yan po yung aking sinabi kanina. Ignore the FUD was the call from the parapets, the common plea for calm when any kinds of disruption occurs. In an industry strained and battered by tales of fraud and wrongdoing, however, this call went unheeded once again. These days, the days since the news broke have seen significant outflows from Binance to platforms such as Jump, AU21 Capital, QCP Capital, and Wintermute. Once again, it raises issues that have long dodged the cryptosphere, chiefly those of influence and trust. There are a few other sectors where layoff or a change at the top of company can have such an impact. Such things are generally accepted as the natural ebb and flow of the business world. And while there may be a momentary blip, more often than not, things are back on track fairly soon afterward. Ayan, totoo po yan. Talagang ganyan po talaga ang buhay. Ayan, may umaalis, syempre mapapalitan rin sila. Kaya syempre kung pag may umaalis ay may ipapalit naman po kaagad dito. Maraming magkakaroon ng interest na pumalit sa mga nagsialisan. Ayan, lalong-lalo na kung pag alam naman natin na may kinakaharap pa rin si Binance US na kaso. Yan, kasi siya ay nasa sitwasyon na hindi maganda ngayon. Ayan, kasi dahil sa kinakaharap nila sa kaso ang SEC. Ngayon, kung sabihin natin na naayos nila ang issue na ito, ayan, nagkaroon ng kaayusan. Yan ang dalawang panig. At makakabangon na ang Binance. At yan, siguradong maraming babalik na rin yung mga investors dito at ayan, maraming magkakaroon ng interest na magtrabaho rito. Yan, babalik yung kanyang workforce. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.